halimbawa sa mga hudas, katulad kayo mga GIL member, hindi mananatili kayo sa isang kulto na tumatanggap ng male-maleta at nilunok ang prinsipyo dahil takot sa mga adik. Takot kay Marcos Jr., hindi siya takot sa Diyos. Yung mga bata, nire-rear sila from, from bata pa lang, mga, kumbaga ini-indoktrinahan na dapat maging mabuti kang bata, mag-aral ka, chuchu-chuchu. Pero paglaki mo pala, yung nagtuturo sa'yo, magnanakaw. Yung nagtuturo sa'yo, kayang ibenta ang kanyang kaluluwa sa ngalan ng salapi, sa ngalan ni Judas. So get out from that kulto. Because that kulto is maletang gang, maletang kulto. Hi, magandang umaga mula dito sa California. It's 5 a.m. Napakaganda ng ating gising. Nakapag-skincare na tayo, kaya naman, bonggang-bongga. Alright. So, yes, Sheila. How are you, Sheila? Rebecca Ogata. At siyempre, Shiha pala, not Sheila, Shiha. Okay. And Vida Beam from Dubai. Okay, pag-usapan na natin ang mga kaganapan sa Pilipinas. Siyempre, sa ngayong moment na ito, nagwagi ang mga demonyo. Right? Nagwagi ang mga demonyo at naagaw nila ang Senate presidency, which is marupok at talaga namang walang paninindigan ang mga kawatan. Right? Nakita na natin na bumaliktad itong si Kilay, bumaliktad si Jangag is Lord Fellowship, si Villanueva, na mas natakot siya sa kay Bangag kaysa kay Jesucristo. Kaya nga inuulit ko, lahat ng mga GIL, Jesus is Lord Fellowship, nakakahiya kayo kung mananatili pa rin kayo diyan sa inyong kaputang inahang fellowship. Okay? Alam ko, mabubuting tao, marami may mga kamag-anak, kaibigan pa nga ako dyan sa kaputang inahang fellowship na yan eh. But, nakita nyo ngayon, ang taong, ang taong namumuno sa inyo. Sabi ni Junior, ni Los Beminda, Junior is Lord. Diba? Ganon na nga, Joel, ano pa ang sinasabi ng taong bayan? Ako sa akin lang, Joel is ligtas. Okay? May nagsabi, Joel is ligtas daw. Okay? Ayan. Ay, wala. Anyway, nakaano pala tayo. So, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang mundo, ang mundo natin, mundo nyo sa Pilipinas ay inaagnas na. Kaya inaagnas na, lumulubog ng buhay ninyo. Pwede ba? GIL? Okay, nasa inyo naman yan, Unless gusto nyong magkaroon ng Diyos-Diyosan na tumatanggap ng maleta. Diyos-Diyosan na walang prinsipyo. Nakita nyo ang kasinungalingan, paninindigan daw niya, sinusunod lang nila yung tama, nasaan yung tama. Noong May 11, di ba, ang tapang ni Joel Villanueva na yun ang naninindigan sa tama para daw malaman kung ng taong bayan, kung sino talaga yung mga taong involved dito sa flood control. Okay? So, akala natin, totoo yung sinasabi, kaya sabi ko, wag na mo naman murahin yung buwaka ng ina niya, kaya bigyan natin siya ng benefit of the doubt kung gagawin ba niya yung tama. Pero, at the end of the day, nakita ninyo na ang ginos niya ay salapi, ginos niya ay kasinungalingan, ang kinatakutan niya ay makulong siya. Kaya somehow, you know what, si Jinggoy Estrada, nakita nyo kung paano ko binuljak. Jinggoy, na-redeem mo na yung pangalan mo. At sana, pag nalagpasan mo yung pangyayari sa buhay mo, huwag ka nang gumawa ng mga bagay na mauulit-ulit pa. Okay?
ang iyong kapalaran. Ano man ang nakaraan na ginawa mo, kitang-kita ko noong PIDEA leaks kung paano mo pagtakpan ang Marcos Bangag administration. Paano mo pagtakpan si Lisa Tanas na isang adik. Kaya nga kung nanindigan kayo noon, noong 2024, nang inilabas natin, ang pagiging bangag ni Bangag ay dapat di nyo na nararanasan yung ganyang pangyayari. Yes, may nagsabi, sabi ni Michael Jesus Remulla is Lord. So, yun lang ang pwede natin gawin dito. Puisitin sila, di ba? Murahin ang mga putang ina nila, pero ngayon, patuloy pa rin yung pagdanakaw nila. Sabi ko, nasa inyo naman yan eh. No? Nasa Pilipino naman yan eh. Kasi inaalaw nyo, di ba? Ako gusto ko, kasi nga ayaw nyo namang manindigan, di enjoy nyo na lang. Hindi naman ako ba't ako magwawala, di ba? Ba't ako magwawala? Mga putang ina, di ba? Ba't ako magwawala? Hindi naman ako apektado. Di ba? Hindi naman ako nakakaranas ng kagutuman dyan sa inyo. Hindi naman ako nakakaranas ng mga bukbuking bigas. Ba't ako magwawala? Bakit hindi kayo? 'Di ba? Bakit kayo hindi diyan sa Pilipinas na kayo ang pinagnanakawan? Right? Oh, bakit kayo mga Jesus is Lord Fellowship, kayo ang nag-aabuloy sa kanila? Din yung amo ninyo, 'di ba? Yan kaya ang putangin ng mga kulto na yan eh. That's not for para sa Panginoong Hesus, mga kababayan. Kasi okay, alam niyo, na-appreciate ko si Senator Alan Cayetano. I think I will start reading, Bible and mga Word of God. Interesting kasi ayokong, hindi naman ako katulad ng ibang vlogger na gumagamit ng verse, versikulo 488, tapos yung ginagawa ay nagpapatuwad ng mapokpok para pagkakitaan sa social media. Hindi naman ako ganon. But I think I can, I can start learning para yung mga maliliit lang, mga one-liner, two-liner, na katulad ng ginagawa ni Senator Alan Cayetano, na na-appreciate ko yung mga learnings. Hindi ko siya gusto dati, di ba? Parang ayaw kong pakinggan yung boses ni Alan Cayetano dati kasi nga buwisit na buwisit ako dahil nga bangag ako, di ba? Pero ngayon natutuwa ako kasi yung mga scriptures, yung mga word of God na mga sinasabi niya bago siya magsimula para makarelate ang taong bayan na may nangsasabi kasi, wag nang gamitin ng Panginoon. Di ba? Don't use the name of God in vain. But if you use the name of God or the word of God para para magkaroon ng magandang realization, education ng taong bayan, that's good. Huwag mo lang gamitin yung pangalan ng Diyos, yung mga versikulo 4:8, kung magpapatuwad ka ng babae o magpapapila ka ng mga babaeng minor de edad at behind the scene katulad ng mga tulfo na nagbibigay ng mga tip na malaki para lapain yung mga bilat ng mga babae. So yan yung ganun, wag mong gagawin yan. Pero kung magsasalita ka about mga one-liner, two-liners, mga word of God, then para ma-educate mo magising mo, mapukaw mo yung damdamin ng taong bayan, I think that's okay. 'Di ba? Kasi anyway, lahat naman tayo, maliban sa walang dininiwala sa Diyos, sa Supreme Being, lahat naman tayo dito may paniniwala, di ba? Meron tayong sinusunod na religious belief. Okay? So lahat naman tayo at tawag dito, ang magkakaiba man, pero mga kababayan, pareho lang tayo pinaniwalaan ng tama, dapat ang sundin. Hindi pa ako umiiyak, nagpa-beauty ako, kaya medyo oily yung skin ko. Siya naglagay tayo ng eye tube, tingnan mo, kasi yung ating skin. Ayan, pero ayan, hindi tayo umiiyak, nagpapaganda lang tayo. Hindi iiyak si Maharlika. Okay, sa mga kaputahan ng mga bangag. Kayo dapat ang umiyak dyan sa Pilipinas. Kayo dapat, kasi binababoy na kayo. Kita nyo ha, bago tayo pumunta sa pinaka-climax ng topic natin, parang sex lang yan. Sa climax ng sex.
bago tayo pumunta doon, which is yan ang ginagawa ng mga bangag, tignan ninyo. Galit na galit sila noon, noong May 11, dahil nakuha ng mayorya sa pamamuno ni Senator Alan Cayetano yung Senate presidency. Nagwala sila, nagpadala si Bangag ng NBI, na witness ninyo, nagkagulo, nagkaputukan, ayaw nila sundin ang konstitusyon, tapos ang mga palabas nila, nung ayaw nila, di ba, ayaw nilang makipagtulungan, magtrabaho kay Alan Cayetano o sa majority during the time. 'Di ba? Gumawa sila ng paraan na kailangan magkaroon kami ng quorum para mabawi namin ang majority, which is constitutional naman, pero pinilit na yung quorum nilang 12, 'di ba? Dahil bumaliktad si Kilay, dahil takot din makulong. Then ayaw nila magtrabaho, ayaw nila pakinggan yung mga Marines, yung mga sundalo na nag-witness kasi nga wala sila diyan sa Senado para magtrabaho para sa inyo. Kung di tama si Senator Alan Cayetano, ano ba talagang gusto niyo? Ano bang tatrabahuin? Yun yung question. Ang tatrabahuin nila to cover up kung sino ang mastermind ng mali-maletang ninakaw nila. Ang tatrabahuin nila ay i-impeach si Inday Sara dahil yun yung utos ni Bangag. Kasi nung majority sila Alan Cayetano, nilockdown nila ang Senado kasi daw may security threat. Kung ano-ano ang sinabi ng magkapatid na Tulfo, na mga pokpok, okay? Diba? Kung ano-ano sinasabi ni Lacson, they talk about Cayetano, ganyan-ganyan, na hindi na si Cayetano ang Senate President kasi may acting President. So nakikita nyo yun, hindi sila sumusunod sa tama kasi nga yun ang utos ni Bangag at ni Lisa Tanas. Para what? Para hindi magwagi ang katotohanan. Then, mga kababayan, hanggang si Joel Villanueva na nga naulol na pinakaputang ina sa lahat ng putang ina, isinusumpa ko kayo lahat na mga sumusunod sa kay Joel Villanueva. Kaya, Jesus is Lord. Okay? Tahanapin nyo ng totoo si Jesus. Huwag si Jangag. Umalis na kayo dyan dahil hindi kayo pinoprotektahan ng inyong pinuno. Tignan nyo. Sila lang ang yumaman, di ba? Tapos nagbibigay pa kayo ng mga abuloy. Buti sana yung mga abuloy na yan, binibigay sa talagang tunay na mga charity chuchu-chuchu. Ako nga pwede gusto mo, gumawa tayo ng relihiyon dito eh. Maharlika is beautiful. 'Di ba? Parang ganun. Imbis na maggawa tayo ng kulto. Maraming susunod sa akin, believe me. Kasi may mga tao talagang pag naniniwala sa'yo sa paninindigan mo, maraming susunod. Kung para ka sa tama, right, Chino? I'm in flight at LAX. Ako magkakalat sa Pinas. Ano daw? Ako magkakalat sa Pilipinas. Okay. Papunta ka palangga sa Pilipinas, mag-ingat ka. Okay? So, nakikita nyo mga kababayan, yung sitwasyon ninyo, kayo not only GIL, okay? Pag nakita nyo mga pinuno ninyo, namumuno sa inyo, ay taliwas na sa paniniwala ninyo. Noong una, yabang-yabang, di ba, naninindigan. Di ba? Yung pala, kasabwat, kasangkot. So, hindi na ngayon si Jesus ang kanyang sinasamba. Kundi ang kanyang sinasamba ay si Judas, ay si Bangag. Right? Huwag na kayong magsimba-simba diyan sa inyong mga kongregasyong chuchu, sa inyong mga church. Wala yung pinuno nyo dyan para sa katotohanan. Nakita nyo na Joel is Judas. Judas, hindi lang sa inyong GIL, kundi Judas sa kanyang pagiging senador. Nakita naman niya pati si Kilay, lahat ng mga Ulaga senators na yan. But the original 11 Ulaga senators, talagang halang ang kaluluwa ng mga yan, na ibenta na nila kay Lisa Tanas. Pero anong tatrabaho? Nakita nyo, right there and then, pinasa nila yung yung waling-waling act nila.
pambansang bulaklak, pambansang orchids? Right? Yun ba yung first day na gusto daw nilang trabahuin? O may trabaho ba sila ng mga importanteng batas para mabago ang buhay ninyo? Anong ginawa nila? Di ba tama yung sinabi natin? In-appoint yung mga retiring na mga ulul, di ba, na mga general. So, sa akin lang, I'm done doon sa mga in-expose na. Wala na kasi pwedeng kang ma-expose eh. Kasi kung natatandaan ninyo nung 2024, nung in-expose natin na ba-addict si Bangag, na sumisingo talaga, and which is yun ay authenticated, ibabalik ko po ulit sa inyo, tinakot-takot nila ako nung time na yon, July 2024, 25, 26, 2 years na nakakasuhan nila ako dahil nagpakalat ako daw ng fake. Okay? 2 years na po, wala pong kaso patungkol doon. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, yun ay panakot lang. Noong July, nataranta si Sandro Marcos noong hayop na yon, na that was before the state of nothing achieved nila, nataranta sila. Pero kung sumabay sana itong 18 Marines during the time, kung sumabay sana lahat ng mga kaalyado ni PRRD na ginigipit ngayon, tapos na si Marcos. Kung sumabay kayong nanindigan kay Maharlika, tapos na to. Kaso lang, let's face it, yung iba naninimbang, tinitignan nila kung babaliktad ba sila, magsasabi ba sila ng totoo, or isasalang-alang nila na yung mga natatanggap nilang maleta. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, so yun yung malungkot sa part nyo. Do you think, sabi ko nga, kung meron man po dapat malungkot dito, kayo yun. Kayo yung nasa Pilipinas. You allow this to happen, not only sa sarili ninyo, kundi sa mga anak nyo, mga kaapo-apuhan ninyo. Nakita nyo na ang martial law 2.0 kung kaano kademonyo si Bangag. Nakita nyo na sa Senado, teachers, professors, lawyers, okay, na inaagaw ni Marcos Jr. ang kapangyarihan sa Senado, pinangimasukan sa ngalan ng mali-maleta para hindi maimbestigahan ang tunay na salarin, ang tunay na magnanakaw. Kasi 'di ba nung hindi pa bumabaliktad si Joel Villanueva, ano ang sabi, mga kababayan, ng ombudsman? Okay? May report. Wait. Ang sabi dito sa headline, hinug na. Ombudsman says flood control case versus Joel Villanueva almost ready. That was May 26. Yung time na nagkaroon ng majority votes at si Alan Cayetano ang naging Senate President. Sinabi ng ombudsman na yung kaso dito kay Bangag Villanueva ay hinug na raw at handang-handa na sila, na aksyonan itong kanyang kinasasangkutan at pwedeng ma-freeze ang kanyang mga account, di ba? Yung kanyang mga nakaw na yaman, yun ang sinasabi dito. Then, nag-file ng counter affidavit dyan si Villanueva at tinawag niya ngang ridiculous. Okay? Sabi dito, Villanueva submits counter affidavit on ridiculous flood control allegation. Pero ngayon, borado na, di ba? O nasa na? Hindi na nagkakamakama ang ombudsman kasi isa yun. Yun ang pinakapangunahing agremento na okay, bumaliktad ka na lang kasi yung iyong mga kaso ay buburahin na namin. So, eto ngayon ang sitwasyon ninyo dyan sa Pilipinas. Kung ang mga senators ay kayang bumaliktad, kayang manakot, kaya takutin, vice versa, sa ulit-ulitin ko, paano ka na lang, Juan Pedro? So, yung choice mo, mamuhay ka na lang kung ano yung, let's say, kung ikaw ay obrero, kung ikaw ay nag-oopisina. Parang di ko naman alam ang buhay ng mga nag-o-office, di ba? Mukha lang kayong mayaman kasi naka-skirt kayo, naka-blazer, pero kumakalam din ang sikmura ninyo. Huwag tayo maglokohan. Dahil naranasan ko yan. Ang ganda-ganda ng alindog ko nung ako ay
tatrabaho diyan, 'di ba? The first time na sweldo ko, matatandaan ko nung after college ay 12,000 pesos. 12,000 pesos a month, 'di ba? Ang sosyal, 12,000 ang sweldo mo. Naka-blazer ka and everything, nag-MRT, nakatakong ka, pero sa totoo lang, kumakalam pa rin yung sikmura mo, kulang. Kasi magbabayad ka ng apartment, kung may anak ka, whatever, 'di ba? Yun, kung gusto niyong pagtsagaan yan, na kayong mga, well, wala nga tayong middle class poor and rich, 'di ba? You don't consider yourself middle class kung nasa call center ka lang, 'di ba? Dahil kung tutuusin, utang ka pa rin ng utang, pero you chose not to do, the right thing para sa mga buhay ninyo. Eh di pagtsagaan nyo. Wala namang problema sa akin eh. Kung gusto niyo yung bangag, wala namang problema sa akin. Ako ba apektado? Hindi. Hindi ako apektado definitely dahil di naman ako dyan eh. Right? Oh. Ngayon, ano gagawin nyo? Hindi pagtsagaan nyo yung niloloko kayo. Hindi ako okay sa inyo. Ba't naman ako magwawala-wala, di ba? Although nagwawala naman talaga ako dun sa, dahil tinatrato kayong ganyan. Parang ganito lang yan. Ipinagtatanggol kayo. Ipinagtatanggol kayo, tinutulungan kayo para makabangon sa kahirapan. Pero ayaw nyo. Mas gusto nyo sa putikan kayo. Eh, sino ako? Diba? Sino ako para ibangon ko kayo? Parang ganito lang yan. Parang pamilya ninyo na tinutulungan ninyo. Oh, shout out sa mga OFW. Alam ko, nararanasan nyo to. Padala kayo ng padala ng pera. Bibigyan nyo ng negosyo. O magtinda-tinda ka dyan sa tindahan. Papadala mo ng 50,000, 30,000 na puhunan. Ayaw tulungan nyo mga sarili. Yung 30,000 uubusin. Anong sasabihin? Ay, kuya, ate, kasi ang hirap naman ng buhay. Yung 30,000 kulang eh. Yung ganon, di ba? Tinutulungan ninyo, ayaw bumangon. Kasi umaasa na lang ng umaasa sa kuya, sa lolo, sa lola, sa Amerika, o sa Europa, o sa Canada, wherever. Di ba? Kasi iniisip nila, hingi na lang sila ng hingi. Kumbaga, tinutulungan mo silang makaahon sa kahirapan. Ayaw nilang umahon kasi umaasa sila. It's the same thing sa laban natin. Tinutulungan namin kayo na magising, 'di ba, sa pagkalugmok diyan sa bayan ninyo. Dahil pinagnanakawan kayo pero ayaw nyo magising, ay okay lang. Okay lang 'yan. Yun yung ganun. So, it's your life. It's not my life. It's your life, darling. So, namnamin nyo yung bukbuki na bigas. Namnamin nyo yung kasinungalingan ni Bangag. Namnamin nyo yung mga kasinungalingan ng mga senador. Tapos, pag wala kayong makain, pumila kayo sa AIX, MAIP, kung ano-ano mang kaputang inahan, kasi ginagamit kayo tuwing election na lang. So, pag nag-away-away kayo magpamilya, o mga magkakapatid, magkakapitbahay, pumunta kayo kay Rapi Tulfo para exploit niya kayo. Di ba? I-expose ang inyong mga kaputahang problema, o pagkakataan kayo, tas kunyari, hero, itong ang mga tulpokpok. Again, it's your life. It's not my life, darling. Okay? Yan. Gusto nyo ganyan, tapos wag nyo na rin sabihin na kayo ay taas noo kahit kanino dahil kayo ay Pilipino. That's bullshit. Kayo ay bow ng bow sa mga hudas. Katulad kayo mga GIL member. It's either get out from that kulto, that's already kulto. Get out from that kulto at, magdasal na lang kayo diretso sa Diyos. Yun yung gagawin nyo. Right? Hindi mananatili kayo sa isang kulto na tumatanggap ng mali-maleta at nilundok ang prinsipyo dahil takot sa mga adik. Takot kay Marcos Jr., hindi siya takot sa Diyos. What's the point? Ang tawag dyan? Tuwing linggo, I don't know, kasi naka-attend ako dyan dati, somewhere, nakalimutan ko na Pasay yata yun, na binibigyan tayo ng aral ng Diyos. Yung mga bata, nire-rare sila from bata pa lang, mga, kumbaga ini-indoktrinahan na dapat maging mabuti kang bata, mag-aral ka, chuchu-chuchu. Pero paglaki mo pala, yung nagtuturo sa'yo, magnanakaw.
Yung nagtuturo sa iyo, kayang ibenta ang kanyang kaluluwa sa ngalan ng salapi, sa ngalan ni Judas. So get out from that kulto. Because that kulto is maletang gang, maletang kulto. Yan ang isalaksak ninyo. Nakakahiya. Kapag, pag nakamit ako dito sa Amerika, anong religion mo, anong grupo, Jael? Ay, kulto kayo. Mga putang inang kulto yan. Kasi alam mo kung bakit? Ang pinuno nyo, maletagang eh. So get out from that kulto. Right? Nakakahiya sa inyong mga anak. I-save nyo ang inyong mga anak. Araw-arawin natin yan. Kayong mga GIL, get out from that kulto. Dahil nasa kulto po kayo ng maleta kulto. Hindi na para sa kay Jesus. Ang aral ni Jesus ang inyong sinusunod. Kabutihan, prinsipyo, dignidad. Tignan nyo yung ano sa inyo. Walang dignidad. Ang yabang-yabang noon, paninindigan niya. Diba? Ngayon, nag-iiyak kasi ayaw makulong. Diba? Kasi tutuluyan ng mga bangag. Dahil pare-pareho silang magkasabwat. Pare-pareho silang may ginawang kaputahan sa bayan. Now, look at this charis. Okay? Siyempre, i-deny nila lahat niyan. Sino ba naman, di ba? Si Kiko Matching. Walang mga magnanakaw na aamin sa kanilang mga kasalanan. Even if you watch crime movies or documentary, yung mga demonyong nakagurgur na ng tao, hindi umaamin sa kanilang kasalanang panggurgur. Kaya nga may ano, 'di ba? Mayroong may Supreme Court. Yeah, mayroong korte. Bakit? Kapag nagkaroon ng kasalanan ng tao, whether ikaw ay nagnakaw o nakagurgur, nakapatay ka ng tao, kahit kitang-kita na ang trace na ikaw ay talaga ay pumatay. Alright? Hindi ka rin basta-basta hindi ka basta-basta nakukonvict unless, although alam ng judge, alam ng both parties, ng abogado, prosecution, depensa, alam na itong si Pedro na ito ay siya talaga ang gumurgor. Pero di ba may proseso? Kailangan makita sa investigation na siya talaga pumatay, na ma-connect itong taong ito, ganyan-ganyan, na siya talaga, dun makukonvict lang. Right? So dito sa issue ng flood control, deny talaga nila. Kung yun ngayon gumurgor ng tao, dinideny eh. Ito pa yung flood control, ang dali-dali lang nilang i-deny na yung maleta. Bakit nila dinideny? Kasi alam nila, sa panahon ngayon, hindi pa sila maiimbestigahan. Kasi dyan pa lang in aid of legislation eh. Sa Senado, tinatakpan na nila, kino-cover up na nila, not only that, inaharangan nila ang mga testigo at kulang na lang, gurgurin nila yung mga testigo, yung 18 Marines, yung pagkaso sa mga 18, more than 18 na, sa mga sundalo, nakitang-kita ninyo, yung ebidensya, but hindi na nga tayo korte eh. Pero nakikita ng naked eye natin, okay, na sila ay mga magnanakaw, kaya nga umihiling tayo, kaya mayroong Senado eh, for fucking aid of legislation, pero ayaw nila. Para pag nagkaroon ng maayos na paglatag sa mga testimonya, then a-action ng gobyerno, andyan ang korte ngayon. Pero ayaw nilang gawin yan kasi ang kasabwat mismo ay si Marcos Jr., si Sandro Marcos na tumanggap ng male-maleta. Ito, yung interview na, pakinggan ninyo. At kayo ang maghusga. So, tinanong siya ni Eden yata ng Net 25 about sa kung nakatanggap ka ba ng maleta or, about ang sinasabi kasi ng Marina, siya ay nabigyan ng maleta, which is kinonfirm ko yan, na yung picture ng Marine, mga kababayan, ay doon talaga sa bahay ni Marcos Jr. at ni Sandra. Pakinggan nyo. Mali-maliit ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimony. Hindi mo itsura, di ba? Obviously, kitang-kita mo na nagsisinungaling. Alam niyo naman ang mag-detect ng mga mata ng nagsisinungaling o mga gestures o mga galawan. Of those fake
Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag. We don't dignify daw, ganyan-ganyan. Si Eden kasi hindi pa naitanong yung tungkol sa picture eh. Teka lang. Sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. O, di ba? Deflection. Iniiba ang kwento. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may Okay, maleta tama. din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Mali ang Ano yan, mga pera kababayan? daw. Ma'am, we don't Obviously, dignify the test. nagsisinungaling yan. Alright? Sobrang sinungaling yung putang inang yan. Nakikita mo, the way sa sumagot, nililis niya yung usapan sa tanong. Again, it's deflection. Di ba? Ngayon, dinadivert niya. Yung kwento, si Escudero nga eh. At, si Mary Grace Piatos. Hindi siya nag-stick to sa tanong. Kulang pa yung tanong niya, nung reporter na, nakita kasi sa picture, kasama mo itong Marina ito. But syempre, hindi niya sasagutin niya. Di ba, mga kababayan? So, nag-change siya ng topic. Iniiba niya kasi huling-huli na siya, mga kababayan, sa kanyang mga litanya na talagang nagsisinungaling. Okay? Yan ang inyong makikita. Dahil, my God, kung napanood din nyo ang testimonya ng 18 brave o mga sundalo, very spontaneous. Okay? Very spontaneous, mga palangga. Wala silang script. So, yung hayop na Sandro na yan, ay iniiba niya ang usapan. Kitang-kita, magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung bumuo sa buto niyan, yung bawat dugo na nanalaytay dyan, ay pera ninyo. Kaya kulang ang bitay sa man. Kahit tadtarin nyo sila ng pinong-pino, kulang yan. Dapat nga may bitay na ganon, tadtad. Di ba? Ay, may bitay. May kaparusahan na ganon. Diba? So, ulitin ko, nakakita nyo na mga kababayan, ang sitwasyon nyo sa buhay ninyo, sitwasyon nyo sa Pilipinas. Niloloko kayo, ginagago kayo, but still okay sa inyo. Sabi ko, enjoy nyo. Namnamin nyo yung napakasarap na putik na dinadaanan ninyo. Kapag umuulan, kapag bumabaha. Namnamin nyo yung pinakabukbuki na bigas na yun lang ang kaya ninyong bitbitin o bilhin. Namnamin ninyo yung init, yung hirap sa pakipagsiksikan ninyo sa MRT everyday. Namnamin nyo yun. Wag kayong mag-aklas. Bad yun. 'Di ba? Makakapagbago ng Pilipinas. Wag kayong mag-aklas. Wag kayo manindigan. Kasi takot kayo, 'di ba? Baka kayo kasuhan. Hindi wag kayo manindigan. Ganun lang naman yung buhay. Life is a choice. Mamimili ka. 'Di ba? Marami sa inyo, pag may nakikita kayong injustice sa mga paligid ninyo, wala kayong pakialam, 'di ba? Kasi iniisip nyo, pag nakialam ako dyan, baka ako pa mapahamak. Yun din yung gawin nyo. Ipagdasal nyo na lang na, kunyari, ayan, pabagyo season na naman tayo, umuulan, ipagdasal nyo na lang sa Diyos na wag maanod yung bahay ninyo. 'Di ba? Para hindi kayo magkaroon ng realization or ng paggising na, na maanod ang bahay ninyo. Ay, tama pala si Maharlika. Tama pala yung mga senador sa nakipaglaban sa flood control. Ipagdasal nyo lang na huwag yung maranasan. Pero that's impossible, di ba? So, yeah. Huwag kayong magreklamo, okay? Kapag may mga nagpapatayan along the way, di ba? Wag may mga snatchers riding in tandem. Huwag kayong magreklamo, ibigay niyo pera ninyo kasi you allow this to happen eh. Di ba? Yun lang. Huwag yung anuin. Huwag kayo manindigan. Huwag kayo gumaya sa sa mga sundalo, no? Huwag kayo gumaya doon. Okay? Huwag kayo manindigan, namin nyo kahirapan. Di ba? Yun yung gusto nyo eh. O, diyan kayo mabulok sa Pilipinas. Okay, dyan kayo kay Kapitan, maging boy-boy kayo ni Kapitan. Okay, tignan nyo lang yung mga anak ninyo na nahihirapan sa init, sa kahirapan, tignan nyo lang sila. Sabi nyo sa anak ko, enjoy lang anak. Okay, enjoy nyo lang anak kasi ito yung real ng buhay natin eh. Wala makain yung anak nyo, enjoy nyo lang.
Kasi anak, wala tayong choice eh. Kasi mahal na mahal natin yung adik nating presidente. Kasi anak, okay lang na maging adik yung presidente. Kasi paglaki ninyo, okay, magiging adik din kayo. Okay? O paglaki nyo, maging kriminal kayo, katulad ng mga senador at mga kongreso. Kasi anak, mag-aral ka ng mag-aral na mabuti para tumakbo ka ng barangay, para magnakaw ka, o pumasok ka sa Bureau of Customs para magnakaw ka. Yan yung ituro nyo sa inyo, sa mga anak ninyo. Kasi kung yun yung gusto nyo, right? Ayaw nyo manindigan eh. Nakakita na ng mga mata ninyo eh. Huwag kayo magreklamo na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Wala kayong right para magreklamo sa kahirapan ng Pilipinas, sa kadugyutan ng Pilipinas, sa pagnanakaw ng mga politiko kung wala kayong gagawing aksyon. Pagtiyagaan nyo na ihatid sundo ang mga anak ninyo dahil natatakot kayo na any moment may rapist na katulad ng asawa ni Jerby Luistro na nasangkot sa ganyang kaso na baka anytime dukutin ang mga anak ninyo. Ganun lang yun. Diba? I-enjoy nyo lang na hindi kayo nakakatulog ng mahimbing dahil anytime may mag-akyat bahay gang sa inyo. Diba? Enjoy nyo lang yun. Na anytime may dudukot sa mga anak ninyo sa eskwelahan. Enjoy nyo lang na yung mga teacher mismo na mga ibang tiwali, pag nanasaan na ninyong mga anak, just enjoy it, darling. Savor. Ganun lang ang gawin ninyo, ha? Wala naman tayong problema dun eh. Buhay nyo naman yan. Di ko naman buhay yun. Now, look at this bangag. Pumunta sa Russia. Nakipagkita. Dapat nga, inano na ni Putin, kinulong na yun eh. Pakinggan nyo to. Ito pa isang gago. So, pumunta sa Russia, si Bangag. At iniimbitahan daw niya, okay, si Putin para pumunta sa Pilipinas. Di ba? Napaka yabang. Alam nyo naman na si Putin ay may warrant of arrest. From the ICC, it's the same with PRRD. Ngayon, ang question natin ngayon, mga kababayan, imbitahan niya sa Pilipinas. So, ang question, ipagkanulo ba ni Bangag? Isasakay din ba ni Bangag si Putin sa eroplano at iaalay sa ICC katulad ng ginawa niya kay Pangulong Duterte? Yes, sabi ni Director, binabasa niya yung speech kay Putin. Actually, may hinahanap akong video, no? Dito tayo magsa-start sa video na to. Alright, ito. Ito. Mga kababayan, pumunta si Bangag doon. Ito, anong observation? Short lang to, yung ini-instructan siya ni Putin na ikabit yung kanyang AirPods, AirPods, yung earphone. Okay? Pakinggan nyo, and you decide, ha? Okay, then from there, magko-comment tayo. Pinagtawanan siya ni Putin. Yes, Okay, ano ni Bangag? Kasi tara, Yung mga kasama niya, mga bobo. Tataranta sila kasi hindi marunong yung presidente nila eh. Yes. Di ba? Ngayon, mga kababayan, nakakita niyo, di ba? Ano ang ibig sabihin yan? Mga palangga. Sige, wait. Tagalin natin yan. Ano ibig sabihin yan? Hindi, sa tingin niyo ba mga kababayan, parang, ay wala yan, bakit yung binibigyan ng pansin? Parang, masyado ka naman maharlika. Masyado naman kayo mga netizens kayo. Wala naman yan. Siyempre natural, ganyan, earphone, chuchu. Ibig sabihin yan, mga kababayan, na yung utak ni Bangag, as in Bangag na, sa simpleng instruction, hindi siya makasunod. Hindi niya maintindihan kasi sunog na ng pulburon yung utak niya. Simpleng instruction, put your headset sa imo nga dalunggan. Ibig sabihin, mabagal ang pag-process ng kanyang utak dahil puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa ng buwaka ng ina. Meaning,
ang simpleng instruction na pang kinder, pang elementarya, hindi niya kayang sundan dahil impaired ang kanyang pag-iisip o yung tinatawag na naririnig yung cognitive impairment. May something. Yung dati niyang utak na kayang sumunod, hindi na kaya, unstable na. Diba? Hindi na stable. Okay? Hindi na stable, disable na yung kanyang utak dahil sa simpleng, yun na nga, ilalagay mo lang, siya lang ang kakaiba na hindi nakasunod, di ba? Siya lang. Tapos you talk about matalino siya, ganyan-ganyan. Hindi niya maarok. Parang bata na nagsisimula pa lang. Na curious na, ano tong gadget na to? Di ba? Hindi siya makasunod kapag walang script. Now, you know? Hindi yan simple lang na ganyan. Kaya pinagtatawanan siya ni Putin na parang ano ba to? Totoo pala talagang bangag itong presidente ng Pilipinas. Dahil sa simple instruction, di ba? Hindi makasunod kasi ang utak ni Bangag ay mang-extract. Ibig sabihin, mangidnap ng, mangidnap, mga kababayan. So, anong ibig sabihin yan? Sabog. Now, iimbitahan si Putin. Tapos, let's say, pumunta si Putin. I don't know kung matutuloy. But, again, so pag inimbitahan niya at hindi niya iaalay si Putin sa ICC, so ibig sabihin, which is alam naman natin yan, na si PRRD ay talagang pinolitika nila at inalay nila sa ICC para bumagsak ang mga Duterte at ang paghihiganti kay PRRD na wala naman dapat silang paghigantihan dahil sa sinabi lang ni PRRD ang katotohanan na adik si Marcos Jr. Right? Alam ni Putin na sira ulo si Marcos Jr. Alam ni Putin, okay, na mga buang at kawatan ang nandiyan sa Malacanang. Kaya bangag na bangag yan. So, hindi mo pwedeng imbitahan yung merong ICC arrest. Katulad ni Putin, tapos okay lang, di ba? Kung titignan natin, okay lang okay lang siya hindi arrestuhin, so si PRRD arrestuhin, and not arrestuhin, pinakidnap. Right? Yun. Yes, Armela Santiago. So yun nakita ninyo. Kaya ayan tignan mo. May kinuha tayong balita. Yeah. Tignan ninyo kung paano i-twist ng ng mainstream media na parang ang gusto nilang palabasin diyan sa video na yan na tinuturuan ni Putin na in-instructionan siya na ito gano'n, 'di ba? Na ito, ganito pagsuot. Gusto palabasin ng media yan na hindi lang naman si Bangag Jr. ang hindi makaintindi. You know the twist? Here is the twist. Teka lang. Ano mo to ha? Mo to. From, I think this is from News 5. Okay? In-splice nila yung video. Okay? Di ba kanina? Okay? Okay, tignan nyo. Okay, here we go. Di ba kanina mga kapalangga, pinapakita doon lang sa meeting ng Pilipinas, delegate, yung mga putang inang yan, mga cabinet ni Bangag, with Putin, sila lang yung nasa table, di ba? Nakita nyo. Pero ang palabas dito ng mainstream media, look at kayo na ang magdesisyon. Diyos ko po. Teka lang. Pakinggan nyo. Channel, 5. Okay. Diba? Nakita nyo? Nag-sisenyas si Putin. Yan yung nakita nyo kanina na ayusin yung anong headset niya. Yung earphone niya. Ayan. Ngayon, ayan. Tingnan mo, kinat nila. You see that? Ngayon, ipinakita na yan yung pangmalakasan. Ibig sabihin, yung mga leaders na, mga world leaders na. Pinakita nila, kinat nila yon. Balikan natin ng konti para nakita natin kung gaano kaputa itong mga media na to. Ayan, no? Ayan. Alright.
Yan na yan, yung ano na yan, during the meeting yan, sa mga kasamahan ni Bangag. O tapos kinat nila, in-splice nila yung video para pinapakita dyan na kunyari pang kalahatan. Look. O, yan. O, nakita ninyo? O, lahat, di ba, naglalagay. O, nakasunod. Ayan, tapos biglang kinat yan. Yan yung kasama sila Bangag, yung naka-close up with Putin na yan. Yan lang yung exclusive nilang meeting with the Philippine Bangags. Nakita nyo kung paano nila i-twist, paano nila i-splice, paano nila gagawin ng taong bayan. Kita nyo naman, cut-to-cut video eh. Okay. Nagtatawan. Okay, so again, anong sabi ng sabi ng News 5, paalala ni Putin sa leaders na suotin ang kanilang earpiece. Gusto pagtakpan ng News 5 para i-counter yung mga lumalabas na short clip. O, ayan. Nakita nyo, you focus on that. Nakita nyo, di ba? Si Putin, ayan, nakita nyo, may mga tao, may mga, ewan ko sino yung mga tao niya nasa gilid niya. You compare, mamay, pakita natin ulit ang video. So meaning, magkaiba yun. Magkaibang pagkakataon na, okay. Now, mga kababayan, ibig sabihin, nag-gets nyo ba yung ibig kong sabihin? Balikan lang natin, nakita nyo, cut-to-cut video, ipinakita yung bulwagan, lahat ng mga iba-ibang leaders from all over the world. Then may sa side, yung unang pinakita nilang video, mag-isa lang si Putin, gano'n, ganyan. Yun yung kasama sila Bangag at ang mga Bangag na kasama ni Bangag. Then now, mga kababayan, here's the thing. Okay? Ganito i-twist ng mga putang inang medyang to. Kaya hindi yan makakaligtas sa mga mata natin. Alright? Hindi yan makakaligtas kasi ito yung realidad. Ayan, may nagsalita pa nga si Putin eh. Nagsalita pa si Putin, mga kababayan. Ito yung realidad na kinatukat nila. Ayan, yung meeting na yan. Wala yung mga tao doon kanina na kinatukat ng news yan kami, tignan nyo. Pause natin. Magkaibang pagkakataon, di ba? Magkaiba, table yan, long table, at nakita nyo yung flag ng Pilipinas, exclusive yung meeting na yan for the Bangag cabinets and the father of the Bangags. Nakita nyo? Andyan si Castro eh, ayan o, andyan si Tara-Tara, andyan yung buang. Okay, nakita nyo, di ba? Ayan. Tinuturoan ni Putin, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw, na tumatawa si Putin na, huy, tanga ka. Alam mo, hindi makasunod ang gago. Ayan. Yan yun. Pero ang pinakita ng News 5 kanina, Yes. ang title nila, ito consumption si Putin. Yes. Mr. President, di ba? Mr. President, harap-harapan. Okay, you know that already. Nakuha niyo ba yung punto de vista ko? Yeah, Mia Pochi. Nakuha niyo ba yung punto de vista ni Marlica? So, gagawa sila ngayon ng balita na, tawag dito, na parang ganito lang yan. Maggagawa tayo ng balita. Hoy, News 5, inuutosan. Gumawa kayo ng clippings na hindi lang si Marcos Jr. ang sinabihan na ang in-instruction na ayusin yung earpiece. Binagago kayo, binababoy kayo, binabago yung perception niyo. Parang nga naman kung makikita kayo ng short clip, ano ba naman to mga si Marlica, ganyan-ganyan. Hindi lang naman si Marcos ang sinabihan eh. Kinat nila. Yan yung biased media, yan, atakin nyo yung media. Ginagago kayo. Kung walang social media, maniniwala kayo, di ba? Nakita nyo, Fortunato? Tinatitlean, may subtitle na in-instructionan, okay? Yung ulol na yun. Okay. Ang title pala niyan ng news ng 1 hour ago, sabi ng News 5, Earpiece Summit. Nagpaalala si Russia President Vladimir Putin sa mga leader na suotin ang kanilang earpiece para marinig ng interpreter bago magsimula ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Karzan ngayong June 18. Nag-gets nyo? Nagpaalala, pero yung mga leaders, hindi tanga, nag-gets nila.
And again, yung pinakita ng media, ng News 5, magkaibang pagkakataon. Okay? Yan ang katotohanan, mga kababayan, sa issue na yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo magpakatanga forever, magpakatanga kayo forever, buhay nyo yan. But I hope sana, thank you, CD Oro, I hope sana magising kayo na binababoy kayo ng gobyernong bangag. Kung walang Maharlika, kung walang ibang mga vloggers, kung walang netizens, ulit-ulitin kayong gagaguhin na maniniwala kayo na, oy, ito naman si Maharlika, masyado naman to. Hindi lang naman si Putin, ay si Marcos Jr. ang in-instruction na ayusin yung earpiece kasi hindi marunong sumunod. Si Marcos Bangag, dahil mahina ang kukote, dahil polboronica, nakita nyo naman, di ba, ang dami. Pero nakita nyo, nakatukat yung video, spliced. Meaning, sa magkaibang pagkakataon ang kanilang pinresent, hindi dun sa nakakahiya na pinagtatawanan, naka-smile-smile lang si Putin, na sa loob-loob niya siguro, ay adik nga talaga tong putang inang ito, dahil simple lang na earpiece, hindi kayang ilagay sa tenga niya. That's the story behind it. Mahina, yes, Derek Torres, mahina ang comprehension. Tanga kasi. Sanay kasi siyang may script. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Dahil maingay si Maharlika, maingay kayo. Namamayagpag tayo sa social media. Look at Alan Cayetano kapag nag-vlog siya, nag-update actually. It's not a vlog. You know, when you say kasi vlog, and yung update sa gobyerno, iba yon. Okay? Hindi naman siya katulad natin na ganito yung, di ba? Ganito yung everyday, lagi, ganyan-ganyan. Siya, hindi. Okay, ngayon, tinitira ng mga bangag. Siyempre si Cayetano, dahil nga 100,000 live viewers, millions and millions ang taong uhaw sa katotohanan. Kaya galit na galit sila tulpokpok na nagbabayad ng mga babae, para lapain nila ang mga bilat sa ngalan ng salapi. Galit na galit kay Cayetano, kasi sa panahon ngayon, si Cayetano ay nasa tamang side ng mundo. Right? Noon, maraming nanonood sa kanila, sabi nga ni Alan yon, okay, dahil uhaw ang mga tao sa katotohanan, ayan, maraming nanonood sa kanya. Kaya Cayetano. Pero ngayon, galit na galit ang mga tolpokpok. Bakit ka Facebook, chuchu-chuchu? Kaya tama si Cayetano. Bakit? Nagpa-Facebook din naman sila. May mga sumusunod-sunod nga sa bawat galaw nila sa Senado para i-optics nila, di ba? Bakit sila galit na galit sa Facebook post ni Cayetano? Kasi diktador sila. Gusto nila, wag mag-Facebook post si Cayetano para hindi ninyo malaman ang katotohanan. Yes. Sabi ni 888, pareho si Bangang at BBM na adik. Galit si Putin kay Zelensky kasi adik. Yes, pareho silang adik. So going back dito, mga kababayan, kay Cayetano at sa mga ulaga na mga senators, lalo yung mga tolpokpok, magnanakaw ng identity, magnanakaw ng babae, lahat na lang ninanakaw nila. Galit na galit kasi bagsak ang kanilang viewership. As in bagsak kasi alam na ng tao na ginagamit lang ng mga tulpo ang larawan ng kahirapan, ang mga kwento ng mga kabit. Favorite nila yan kasi mahilig sila mga bet. The fact, the nerve na magsabi na, advice lang sa mga kabit, pero pareho silang nangangabit. Ginagamit na lang istorya ng kabit, istorya ng kapitbahay, ng maawayang magkapatid to exploit you people. Bigyan lang kayo 2,000, 3,000, pang 5,000 na pamasay. Ay, bait-bait si Tulpo, binigyan akong 5,000. Bullshit! Kaya kayo mahirap sa sitwasyon ninyo dahil inaalaw ninyo na ibenta ang inyong mga kahinaan sa halagang barya. Ha? Kung may pagmamahal kayo sa sarili nyo, hindi nyo iburagrag ang mga bilat nyo dyan kay Tulfo. Hindi nyo sabi nga nila, ano ba yung phrase? Don't air your dirty linen sa public. Ibig sabihin, yung mga kadumihan, kadugyutan ninyo, kapokpokan ng mga kabigaan,
Yun ang ilalagay nyo kay Tulpo dahil nag-isip kayo na may 5,000 ako doon, bibigyan ako ni Tulpo, chuchu. Ulitin ko. May kaibigan ako na ni-retain ang law firm ng asawa ng anak ni Tulpo na yung suso abot hanggang lupa, 'di ba? Ano pangalan? Tungol. Na tunggol ang tinggil. Is it tungol? Okay? Niretain niya, nagbayad ng close to 200,000 pesos dahil nirereklamo ang isang kontraktor na pinangnakawan siya, binaboy yung kanyang bahay and everything, na hanggang ngayon nasa kaso pa. Okay? Nasa kaso pa. Hanggang ngayon, kaso-kaso pa rin. Dahil ang kaibigan ko, nag-iiyak, naloko ka ba naman eh? Pinaghirapan mong pera, niloko ka ng kontraktor. Buti sana kung yung bahay mo mga kababayan, yun ang pinag-upunan mo eh. So, long story short, desperado yung kaibigan ko na para mabigyan ng atensyon ng madla at malaman na si kontraktor traidor, kunwari, ma-aware ang taong bayan na, si kontraktor traidor ay nangloko sa akin para hindi na siya dumami pa. Ibig sabihin, hindi pa siya makakuha ng kontrata. Anong sabi ng putang inang bangag, Tulpo, ng mga staff niya? Ito yung true story, hindi ito balitang katakataka. Ay, ma'am, ayaw po kasi yan ni Sir. Sino si Sir? Ni Rafi Tulpo, yung ganyan, ma'am, na mga issue. Gusto po kasi niya yung mga katulad ng mga away-away kasi hindi po yan magba-viral. Meaning, hindi si Tulpo, yung putang inang Tulpo na yan, lahat sila. Hindi sa para tulungan na makatakas ka o mapanagot mo ang nanloko sa'yo kasi hindi magbabiral o baka mamaya kilala pa niya yung contractor. 'Di ba? So yun mga kababayan, kasi hindi magbabiral. Ang gusto nila, yung magviral ay what? Yung mga bilat na dinidilapan nila, yung away ng mga magkapatid na mag-asawang kaputang inahan. Kaya pag dumadaan sa feed ko yan, binablock ko eh. Kasi ayaw ko ng mga ganyang kaputahang balita. Kaputahang chismis. Dahil pinagkikitaan. Dahil ang mga dyan sa squatteric, dyan sa mga addictus, yan ang gusto nilang pagpiyastahan. Yung mga walang kakwenta-kwentang balita. Away ni ganito, away ni ganyan. Hindi magbabago ang buhay mo kung you spend your fucking time sa mga kaputahang away na yan. Dapat yung mai-educate ka. Magigising ka, magkaroon ka ng opportunity na parang, narinig ko kay Marlica, may sinabi siya, may ganito daw, ganyan. May opportunity, chuchu. Di ba? Marinig mo kay Tulpo? Yung tatawa-tawa siya, pinasok ba na yung bilat ni Nay? Yung bilat ba niya, Nay, dako? Tapos tatawa-tawa siya, tapos dinadahan-dahan, putang ina, katsipan! Diba? Nakatsipan ko, may parusa lang na bitay yung mga yun sa mga ganyang show, bibitahin ko kayong lahat. Diba? CD Oro, watching from Melbourne, sending good vibes to everyone. Obvious na, basa agad ni Putin si Bangago. Yes, CD Oro. Correct, palangga. Si Chino, okay? Chino, basa ko na nga pala ito palangga. Manong and Manang, ayan ka. Ayan. CD Oro, yes. Thank you, my love. Okay? Diba? So yun. Now what? What? Anong gagawin nyo? Kung wala kayong pagmamahal sa mga pamilya ninyo, sa mga supling ninyo, sa next generation, huwag kayong kumilos. Enjoy the bangags. Madali ako kausap palangga. Bakit? Putang ina nyo mga duwag eh. Bakit kayo tang-ina nyo mga duwag? Yung mga dilawan, lalo na. Isinaalang-alang ko na ang buhay ko. Anytime papatayin ako ng mga yan pag nagkaroon sila ng pagkakataon. I know, do you think? Nag-declare yan na ipapadukot ako sa Amerika. Mismo ang NBI director. Hindi ako tumitigil, kaya hindi rin sila tumitigil na ipapahunting ako. Kinasuhan na ako ng sangkatutak dyan sa Pilipinas. The moment na tumungtong ako sa Pilipinas, gugurgurin ako o arestoin ako, tatamnan ako ng pulburon, didiretso ako, mabubuk ako, mamagshot nila ako.
Yan yan. Bakit nila ako ginanon? Na the fact na ako'y supporter nila, di ba? Ako ang pinaka-maingay na Marcos supporter nung time na kasalanan ko rin kung bakit natalo yung mga yan. Ay, nanalo yung mga yan. Why? Kasi in-expose ko sila. Nagkaroon, kumbaga, ako na yung, wala naman ako dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Ako na yung sabi ko nga sa inyo, para tayong magkakapatid, na inaahon ko kayo sa kahirapan, sa kaputang inahang kahirapan. Binigyan ko na kayo ng mga puhunan para maayos ang buhay ninyo. Ito puhunan mo, magtrabaho ka, mag-apply ka, ito ang pang-passport mo, ganyan. Pero ayaw nyo pa rin. Kasi you chose not to, what? Na bumangon ang buhay nyo. Ako yung atin nyo. Okay? Ako yung atin nyo na sinalag ko lahat. Kaso dyan, kaso dito, 4 na kaso, to dismiss na. We're winning. Dito sa Amerika, 2 pa kaya ngayon, akala kasi nila, matakot-takot si Maharlika at manahimik na 1 kaso pa lang takutin natin. Na si Lisa Tanas, ang lahat nagdagpundo niyan. Ako yung atin ninyo. Okay, na sumalo. Parang ganito lang yan. Okay? Well, magkaiba naman kwento dahil, hindi naman ako puta katulad ng mga na yan, katulad ng mga yung nilalapa ng mga tulpo. O ganito na lang, ibahin natin yung kwento. Okay? Parang wag na ako, kasi hindi suitable ko, baga hindi fit yung example sa akin. Parang yung mga atin ninyo, okay? Na nagpapadlapa ng mga bilat nila sa mga uklubang mga politiko gamit ang pera ng bayan. 'Di ba? Yung mga pokpok na nagpapalapa ng mga artista na nagpapalapa ng bilat sa mga politiko para magkapera, para ihaon ang kanilang mga pamilya, mga kapatid. Pero dahil galing sa masama o sa pagdanakaw ang pera at bilat ang ginamit, so yung mga kapatid na gusto niyang ihaon at pamilya na parewara, okay? Yung mga binibigay na mga pera, paldo-paldo, ginagamit din sa pang-adik ng mga kapatid nila o ng tatay o nanay nila kasi galing sa masama yung pera. Diba? So, inahon na kayo ng bilat eh. Inahon na kayo ng bilat nila, ng kapatid nyo eh. O, wala pa rin kayo. But anyway, tangay nang yan. Right? Anyway, mga kababayan, balik tayo sa akin. Sinabi ko na nga sa inyo na what? May sa tanong, ba't pa ginagawa yan? Ba't ka laban ng laban? Because I was born to be a what? Diba? So yun. Mga hayop talaga sila. Okay? So yun ang nakikita ninyo. Hinahayaan nyo si Marcos Jr. I am talking to you guys. Kung gusto nyong mabago ang buhay ninyo, baguhin ninyo. Okay? Pero kaya nyo mabago ang buhay ninyo. Hindi ko naman buhay yun eh. Right? Ngayon, sabi ni Russell Aesthetic, di nakikinig ang mga kakampi kuno ni PRRD kay Maharlika anyari sa inyo. Exactly. I'll talk about that. Hindi sila nakikinig sa akin kasi what? Insecure sila. Ganun lang yun, Russell. Or hindi nila na-anticipate. Ako, sinabi ko lahat. Sabi nga nung kausap ko kahapon, okay, yung aking kaibigan, Palangga, sabi niya, shout out sa'yo, Don Rolando. Sabi ni Palangga, hindi kasi sila nakikinig eh. Ang sabi, nung binanggit mo dati, na ipapatumba si PRRD, i-impeach si Inday, sabi daw niya, bakit naman i-impeach si Inday? Parang may 50-50 siya sa akin, paano i-impeach si Inday? Magkakaalyado sila ni BBM. That was before na si Inday hindi pa umaalis dyan sa mga bangag na yan. Sinabi talaga kahapon, sabi niya, naalala ko yun, parang nagdududa daw siya sa akin, parang ano ba ito sinasabi ni Palangga? But, bakit i-impeach si Inday? Okay naman sila ni Bangag. Pero lahat naging totoo ang sinasabi ko sa inyo. Hindi dahil ako'y manghuhula, kung hindi dahil yun ay mayroong puting ahas na nagsabi sa atin. Tama ka dyan, Russell. Daw nyo makinig. Dinamnamin nyo yung hagupit na mga adik. Tignan nyo, ikaw, diba, si Jinggoy, hindi nakinig sa akin. Remember Jinggoy? Pero ang kakaibahan lang natin, kasi kung nasa Pilipinas ako, it's either patay na ako o nasa kulungan ako. Kaya sila galit na galit sa akin.
Kasi wala ako dyan sa Pilipinas eh. Hindi nila hindi nila didiktahan ng Amerika para dukutin ako kasi malaking issue yan eh. Siyempre lalaban ako, di ba? Sa katotohanan. Ang sabi pa nga ni Taerna noon, nakikipag-ugnayan sila sa DFA at saka sa embassy ng ng Amerika para daw i-extradite ako. Balikan nyo lahat yung mga sinasabi nila sa akin. Even yung mga trolls, mapa-extradite ako, ibabalik ako sa Pilipinas. Kasi galit na galit sila sa akin. Bakit ang bunganga ko ayaw tumigil, kaya gusto nila akong gurgurin. Tingnan mo si Joel Villanueva. Tinakot lang na kulong, bumaliktad. Bumaliktad ha, senador yan, may pera yan, kulto pa. Lucachis Escudero, abogado, matagal ng senador, may pera, na maleta. Bumaliktad. Natakot kay Bangag, di ba? Tingnan mo si Jinggoy Estrada. Lumaban, di ba? Kulong. Right? Tingnan mo Senator Bato. Nanindigan. Yun, nagtatago kasi papadukot. Tingnan mo si Marlica. Patuloy ang bunganga. Yun ang pagkakaiba natin. Kasi hindi nila kayang panghimasukan ang Amerika para ako'y tamnan ng mga kaputahang kaso para ikulong ako. Dahil mga kinaso nila sa akin, mga civil cases lang yun. Nakatanya niyo ba kung bakit gusto akong patayin? Akala niyo hindi ko alam, mga putang ina ninyo, mga putang ina mga bangag. 2022 pa lang, gusto na nila akong patayin. Balikan ko uli Balikan ko uli para na alam niyo yung journey ko sa pakikipaglaban. 2022, yung isa sa mga nagkaso sa akin, akala niya tanga ko. Hindi ko na lang papangalanan. Ate, pinapa-invite ka nila. Ganyan-ganyan, ate. Chuchu-chuchu. Bibigyan ka ng grand entrance, red carpet. Chuchu-chuchu. Kalimutan niya daw yung mga issue nyo, yung mga babaeng ahas. Do you think I'm stupid? Sasagot lahat. Lahat! All expenses paid by the Satanas. I am not stupid. Diba? Para maniwala. Kung tanga ka nun, grand carpet daw. Red carpet daw, grand entrance sa chuchu. Kaya ako pa na-imbita ni Lisa Tanas para ilaglag niya ako sa Malacanang o ipapatay niya ako. Dahil during that time, may pinapatay nung pag-change pa lang ng government. May pinapatay dyan sa Malacanang. Balikan niyo yung balita. May pinatay dyan. May nilaglag dyan na sinabi nila nagpakamatay daw. Yan ang unang gawin 2022 December. Kaya nga, akala na sa akin tanga. Akala nila masisilaw nila ako sa mga putang inang red carpet na yan. Ihampas ko pa sa pagmumukha nila. Yan ang pagkakaiba ko sa mga senators ng mga kulto. Dahil sila'y takot makulong. Kung nandyan ako sa Pilipinas, I have that capacity, the money, I will do the same with Jinggoy. Magpapakulong ako kaysa umanib ako sa mga demonyong mga ulupong. Right? Yes, nakinig kayo, di ba? Sabi ni Begawat, Madam Marlica, by the way, merong DDS vlogger formerly Ensimada. Ano daw, formerly Ensimada? Na pumanaw na. Ayaw mo na, sino yan palangga? Bega, hindi ko siya kilala. Ano siya? DDS vlogger formerly, Ensimada siya. Rest in peace. I'm not gonna talk about kasi, okay, kita nyo yan. Okay? Whoever. Kung sino man yun. Kita nyo. Ay, namahinga na siya. Kung Ensimada siya, ano ba siya dati? DDS? Ensimada? I don't know. Well, whatever. Pero patay na yan. Hayaan mo na yan. Pero ang pinaglalaban natin dito, okay, sa totoo lang, nakita ko nakafollow kayo sa akin, I don't invest my time. Even with Ensimada. Hindi ko na pinapangalan ng isa-isa yung mga yan. I don't invest my time. I-invest ko yung time ko sa pakikipaglaban sana para magising kayo. Para sa mga bangag. Nakita ninyo, ang mga bangag, the reason why si Maharlika ang daming trophies. Ano yung trophies ko? Mga warrant of arrest. Walang vloggers na kasing rami ng itinanim na kaso kay Maharlika. Yung iba ngayon nakakaso-kasuhan. Okay? Walang vloggers man na makakatapat sa warrant, sa dami ng warrant of arrest ko. Walang vloggers na pwedeng tumapat
sa mga ginawa ng bangag sa akin. Wala pa. Okay? Wala pang nakatapat sa mga panghaharas. When it comes to harassment na ginagawa nila na nilalabanan ko, wala dahil gusto nila akong gurgurin. Pero sabi ko nga, ipinanganak akong may punyal sa tabi ng sinapupunan ng nanay ko. So, hindi tayo papayag na mapatay ng ganon-ganon. It's either sila or ako. Why? Ganyan, bunganga ko, ayaw tumigil eh. I am fighting for you. I'm your ate. I'm telling you, lumaban kayo para makaahon kayo sa kahirapan. But what are you doing, guys? You don't care. Gusto nyo lang ako, dahil si ate na lang, magganon, ganyan-ganyan. Siya si ate naman yung matapang, si ate naman yung maingay, siya na lang ang lumaban. Eh, di, forever kayong ganyan. Di si ate na lang ang mamamayagpag. Di ba? Ako na lang mamamayagpag. What else, mga palangga? Ano pa? Ano pa ang mga eksena natin na pwedeng gawin? Nakakagalit, di ba? Sabi ni Miao, natutuyo na ang lawa. Natutuyo na lawa ni Mr. Kakanganga pa din, nakanganga pa din ng mga Pinoy. Totoo. Yeah, yung mga pumanaw na, hayaan na natin sila palangga. Wala na silang laban, hayaan mo na yan. Let's rest in peace na lang. Pero doon na lang tayo tumutok sa mga demonyo. For sure yan, nagising na pala siya. Ano na yan, rest in peace sa'yo. I don't know her, but rest in peace palangga. Sa pamilya mo, ganun talaga. Yun na nga sinasabi ko eh. Tingnan mo, I don't know kung anong kinamatay niya. Mamamatay din tayo. Lahat tayo mamamatay. Walang matitira sa mundong ito. Una-unahan lang. It's better to fight for what is right. Kaysa mamatay ka ng walang laban. At least si Palangga siguro, kung didiya siya, lumaban siya. Kahit naman sa posting lang, di ba? Kung dati siyang insimada, di nagising. Ako di naman. But I'm not insimada. I'm bangag supporter. Right? Jojit, yes. From Santa Ana, Manila. Gigi, thank you so much. What else? Okay? Marami pa dapat pag-usapan, pero mamaya na lang. Bakit? Okay. So ngayon, yung sabi ko nga, yung energy natin, okay, yung energy ninyo, spend nyo para sa buhay ninyo, para manindigan. Hindi sa ganitong klaseng, ang saklap ng mundo ninyo sa Pilipinas. Sabi niya, Vega, ang projection ni Mike Operario, nakikilos lang ang mga Pilipino kapag nagorgor na si PRRD. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kailangan pa ba may magorgor? Di ba? Kailangan pa bang may magorgor? Yan ang problema sa mga Pilipino. Kung kilos lang ako kapag may ganito. Alam mo, ang tunay na matapang, ganito kasi yan. Hindi mo siya tatanungin niyo ako, no? Bakit to si Marlica ayaw tumigil? Bakit to, ang tapang-tapang? Galing yan dito eh. Nasa puso ko yan. Hi, Charlene Yabs. Uy, by the way, Vancouver, Canada. Andyan si Attorney Vic Rodriguez. June 21, right? Okay, post natin dyan sa YouTube tsaka sa Facebook mamaya. Nag-change sila ng venue. But June 21, magkita-kita kids. Ayan, yes, Charlene Yabs. Yung message si Charlene Yabs. Okay, ano na ba yung sinabi ko, Charlene? Wala tuloy ako. Okay, yung tungkol sa pagiging matapang. Alam mo, yun na nga, lahat tayo mamamatay. Kinamenta ko na sa inyo kung sino ako eh, kung ano yung mga pakikipaglaban ko. Pag nasa tama kasi ako, patay o buhay ako. Kung meron kang ganyang attitude sa buhay mo, na hindi ka nang-aapak ng tao, lumalaban ka sa patas, lumalaban ka sa tama, at kung kailangan mong gamitin ang kamao mo para panindigan ang tama, gaganda buhay mo. Aasenso ka. Ganito lang naman ang buhay, magsipag ka. It's either mag-aral kang mabuti, pagkatapos mo magnegosyo ka, o hindi ka mag-aral lang mabuti, magaling ka sa negosyo, pero maayos ang buhay mo, ganun lang naman patutungan ng tao eh. Or mag-aral kang mabuti, tapos maging duwag ka sa buhay, o maging magnanaka, whatever. Ibig ko sabihin, naniniwala ako kung ang tao ay mayroong pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos,
may sipag, may pag-ibig sa sipag at tiyaga, you will go far, far away like, hanggang clouds. 'Di ba? Pero kung ang tao ay aasa ka lang sa pamilya mo, eto kasi sakit ng Pilipino, aasa ka lang, si nanay at tatay lang, dahil sila yung masipag, sila yung matalino, si ate, sila yung nakatapos, sila yung ganyan. Aasa ka lang kasi kawawa ako, hindi naman ako nakatapos, hindi naman ako matalino, andyan naman si ate, andyan naman si nanay, siya na lang yung magbibigay sa iyo ng pera, ganyan-ganyan. Then magiging miserable ang buhay mo. Magiging miserable ang buhay mo, mga kababayan. Kung lalong wala kang paninindigan sa buhay, magiging miserable ka. You have to have, sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga, tapang at malasakit, sinasabi ni PRD. Yun na naman ang kailangan mo sa buhay. Mag-aral ka. Maging mabuti kang tao. Magsipag ka. Huwag ka magsipag magnakaw. Pwede ka rin magsipag magpokpok, katulad yung mga pinitipan nila, nila Tulfo. But life is a choice. Pero sa Pilipinas, yes, Hazel Corpus, ang hirap ng opportunity. Dahil walang opportunity. Dahil instead na yung opportunity ay dumami at magkaroon ng mga projects, infrastructures, na pwede sana kayo magtrabaho, wala na. Dahil ninakaw na nila. Alright?